ang mga tao kung lalabas lang talaga. At ang payo ko kay Presidente Duterte, gusto mo lumabas ang tao, lumabas ka sa kalsada, pati si BP Sara at yung dalawa mong kapatid. Yun, sama-sama kayo na maglakad kahit ang Bombay ngayon ng tubig. Yung mga tao sasama sa inyo. O, ayan, magkakaroon ng, ng bagong kalakaran sa politika. Sa ngayon, hanggat puro lang social media, hanggat puro lang salita, wala yan. Wala pang mangyayari yan. So, kaya abangan natin kung ano mga susunod na kabanat. Itakda niyo po sa bato ang sasabihin ko ngayon. Si BP Inday Sara, whether inabsuelto niyo yan o kinundik yan, ay magiging political martyr yan. Magiging bayani yan. Yan ay yayakapin ng taong bayan, magsisimpati yan, at tatahakin niya yung tinahak na landas ng kanyang ama papunta sa Panguluhan. Kaya yan ang susunod na presidente sa 2028 kahit na anong gawin niya. Ang nature, katutubo ng confidential funds, ito ho'y pondo na ginagamit, nilalaan ng gobyerno para sa mga kalaban ng Estado. Kukunin mo kasi impormasyon doon sa kalaban. Paano mo kukunin yon? Hindi sa ordinaryong tao. Kung hindi sa kalaban mo mismo kukunin yon. O kaya doon sa may mga access sa kanila. You have to buy the information to destroy them. Okay, ito ang sinasabi nila. Oh, naku, Mary Grace Piatos. Fake. O wala sa PSA. At saka may mga iba pa, 4. O yun, sintido ko muna naman yun. Kaya nga confidential funds. Fred, kung ikaw, kung ikaw ang kinunang ko ng impormasyon para sa kalaban, nandiyan ka sa kalaban, binayaran kita, gusto mo sabihin, tatanggapin mo, ilalagay mo pangalan mo, di pinatay ka nila. Yan o ang ibig sabihin ng confidential funds. Hindi po pwedeng ibigay ang pinanggagalingan ng mga impormasyon laban sa mga kalaban ng Estado. In support to what you just said, bibigyan na kita seksal ng actual. Oh. I was part of the intelligence service before. Okay. We were handling intelligence operations. And true enough, tama po kayo. We use fictitious names. Correct. But behind that fictitious name is a specific project proposal approved by our higher ups. Intelligence operation yan. Kung sino ang asset namin, like you said, within that organization, he is protected. Hindi namin pwedeng ilagay na ito ang actual nagtatanggap. It's a fictitious name. However, there is enough documentation that more than likely, kayo na nga nagsabi, it's not just confidential. It's depende dun sa sensitivity of that information given by the informant. For instance, it can be considered as top secret. Kaya yung mga kritisismo ng mga ibang senador niya, nagpapaalam nyo, yung mga yan, hindi ko nangangalanan kasi yun lang naman ang gusto nilang marinig. Ngalanan ko sila rito sa programa natin. Yan yung mga yan. Naghahanap lang yan ng issue para kasi yung iba sa kanila kakandidato. Okay lang na pag-uusapan at baka di na maalala ng tao mga pangalan nila. Yung isa sa kanila, sabi ba naman dapat yung Department of Health kailangan magising kayo, magbago na kayo, gawin nyo naman bagong programa kasi mukhang walang nangyayari. Hindi ko malaman ditong senador na ito. Mukhang hindi ito nagbabasa ng dyaryo at ng report. Nakikinig ka naman sa programa ko kasi nagre-reklamo ka nga kay Senador Christopher Bongo, ba't kita binabanatan Unang-una, hindi kita binabanatan. Magkaibigan tayo, di ba, sabi mo? Sinasagot ko lang yung mga mali mong akusasyon. Hindi banat yun. Sinasagot lang natin para mailagay natin, maiwasto ka namin sa tama. So kung alam mong binabanatan kita, ibig sabihin, nanonood ka sa akin. O kaya naman, yung mga tao mo nagsusumbong sa'yo. So dapat alam mo rin na yung World Health Organization makailang ulit na napuri itong pamalaan
sa tama at wasto na pagtugon sa suliranin ng coronavirus. Bakit ngayon sasabihin mo napalitan? O, hindi ba? Ibig mo sabihin, think. Ano think? Ikaw mag-think for a change. Yan ang katotohanan yan. Ikaw talaga. Ay, nako. Alam nyo, si Presidente, medyo nayamot nung Nayamot po nung Lunes. Kasi nga dahil dyan sa COA, sino ba chairman yan? Kaibigan natin, I remember, Aguinaldo ba? Kaya sabi niya, nasa ba yan si chairman ng Gusto kong makakausap yan. Alam niyo kung sino? Ang chairman? Si Michael Aguinaldo. Bait naman to si Michael. Michael, alam mo, medyo baguhin mo yung estilo nyo. Trabaho nyo na suriin, pangalagaan ng pera ng bayan. Tama kayo dyan. You're doing your job. But do not go beyond yung required lang sa inyo. Ano yun? Ang problema, siyempre may mga preliminary findings. May mga nakita kayo na mali o kulang. Pero yung mali o kulang na proseso, pwedeng iwasto yan. Kasi hindi pa naman tapos yung proyekto o yung programa. Yung pera, ginagastos pa eh. O madalit sabi, pwede mong ilabas yan doon sa tao na involved. Yung subject ng investigation mo, yung audit mo, hindi mo na kailangan ibigay sa media. Kasi preliminary pa lang yun eh. Gaya nga sabi ni Presidente, 2 beses nyo na akong dinimanda yung COA yan. Pareho dismiss kasi ayaw kayong maniwala sa akin. Huwag nyo muna akong imbestigahan sa mga kakulangan ko nung ako'y alkalde. Kasi hindi pa ako tapos. Pag tapos na ako, pero dinimanda nyo ako. Ano nangyari? Di talo kayo, dismiss. Dismiss sa Court of Appeals, dismiss sa Court of Suprema. So, tama ho si Presidente ron. Alam nyo, sentido común din yun. Kaya sinasabi niya, meron kayong mga regional auditors, sila ang nag-iimbestiga. Silang nasa field, so mas alam nila yon. Bakit naman daw, pag dumarating sa inyo sa taas, nire-reverse nyo? Bakit pa kayo nagkaroon ng audit na region? Babaliwalain nyo rin pala. Sa halip na paniwalaan nyo. Unless, of course, na talagang ginugoyo kayo. Kung hindi naman So, ang the best ho dyan, tama yung sinasabi ni Presidente, gumawa kayo ng final audit nyo pag tapos na yung project. Tapos na lahat. So, natapos na. Di syempre, hihingi nyo na. Kailangan, i-justify nyo na. Saan napunta yung perang ito? Doon po, kanino? Kay ano po? Nasaan ang dokumento? Pakita mo sa akin. Kailangan, dokumentado yan. Yan ang mga hinahanap ninyo, di ba? Pero habang hindi pa tapos ang pamimigay ng pera o pamamahagi ng pera ng isang mayor, gobernador, o barangay kapitan, o kung sino man may hawak ng pera, huwag nyo na munang ilabas ang kakulangan sapagkat after matapos yung pamamahagi ng pera niyan, meron ng mga dokumento siyempre. Ngayon, tanong, teka muna, hindi ba kami pwede mag-imbestiga habang ginagawa yan? Pwede. Ang sinasabi sa inyo ni Presidente at sinasabi ko na ngayon,
huwag nyo na munang ilalabas sa publiko. Kanina nyo ilalabas? Ilabas nyo doon sa tao iniibisigan, sabihin nyo, oh, mayor, governor, senator, congressman, o baka kasi nakita namin parang kulang ho yata yung proseso dito. O parang kulang yung dokumentong initial na pakitingnan nyo para sa susunod naming audit. Meron na ho. Ganun. Hindi pwedeng ilalabas mo sa media, ito yung report namin, itong Jesus Maria Josep na mga yun. That's common sense, Michael. Pero kaya-kaya ni Michael yan. Palagi ko gagawa ng paraan ni Michael. Mike Aguinaldo. Biro mo, Aguinaldo ka ba naman? I'm sure you're related to the General Aguinaldo of Cavite. Itakda niyo po sa bato ang sasabihin ko ngayon. Si BP Inday Sara, whether inabsuelto niyo yan o kinundik yan, ay magiging political martyr yan. Magiging bayani yan. Yan ay yayakapin ng taong bayan, magsisimpati yan, at tatahakin niya yung tinahak na landas ng kanyang ama papunta sa Panguluhan. Kaya yan ang susunod na presidente sa 2028, kahit na anong gawin niya dyan. Nakita na ba, Attorney Sal, ang planong pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo para sa 2028 elections? Grabe na kampanya ng mga, especially Attorney Sal, ng mga makakaliwa dyan sa Kamara. Talagang yun nang yata ang magiging role nila dyan sa Kamara. No? Sila yung magbe-build up ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan nakatakda na yan. Kaya nga yung mga naririyan, inimula na nila na magbigay ng pundasyon. But as I said repeatedly, there is no impeachable ground. Whether yan sa confidential funds, whether yan sa pamamaraan ng paggastos ng confidential funds. But yung mga tinatawag yung mga sarili nilang the young guns, nasabi ng iba naman, anong the young guns? The young idiots. Sabi ko, hindi naman the young idiots. Sabihin na lang natin, they are the young unknowns. Mga nobodies in Congress, but they want to pluck themselves out of anonymity dahil hindi sila kilala. So, yan ang magandang plataforma para makilala sila. Bago nga, bagong mukha. Pero siguradong talagang itutuloy nila yan. Ang magiging katanungan na lang dyan, kung makakapasa sa Senado, ang mga senador ang magiging hukom. Kasi sa impeachment, ang magiging mga piskal, ang mga taga-usig ay ang mga kongresista. Tapos, ito namang mga senador, silang 24, sila ang uupong mga hukom. So, kailangan mo majority vote to convict or to acquit. Ano ngayon ang tingin natin dyan? Kung may acquittal ba o may conviction? Una-una, kung susundin mo ang batas, walang ibang desisyon kundi acquittal. Pero hindi naman nga nila sinusunod ng batas. Kaya katanungan dyan, yung 24, ang matitira doon ngayon bago mag-alala, 12. Kaya kailangan yung mga matatapos ng termino, kapalitan mo ng 12. Ito ngayon yung halala na darating. So depende ngayon sa mga senador kung they will be beholden to Malacanang. Kasi ang Malacanang, tanggihan man o hindi. Siyempre, gusto nilang matanggal ang Vice President na rapture na yung relasyon Tira. Kaya gusto nila tanggal niya. Ngayon, kung manatiling mga loyal sila sa gustuhan ng Malacanang, talagang matatanggal yan, mga makukonvict. Pero kung maninindigan ang majority sa kanila, ma-absuelto yan. However, regardless of the outcome of the impeachment, sabi ko dyan sa artikulo ko, makonvict man, manalo man o hindi, itakda niyo po sa bato ang sasabihin ko ngayon. Si BP Inday Sara, whether inabsuelto niyo yan o kinundik yan, ay magiging political martyr yan. Magiging bayani yan.
yan ay yayakapin ng taong bayan, magsisimpati yan, at tatahakin niya yung tinahak na landas ng kanyang ama papunta sa Panguluhan. Kaya yan ang susunod na presidente sa 2028 kahit na anong gawin niya dyan. Gusto ko basahin yung part na yan, Attorney Sal, sa article mo. You said, regardless of the outcome of the impending impeachment, VP Sara is on her way to political martyrdom. The nation, so sick of the brutish, wicked, and vicious manner in which the second highest official of the land is being subjected to, will embrace her with sympathy and affection. The 32 million plus Filipinos who voted her into office will react in righteous indignation, and those behind the mangling and mocking of the constitutional process will receive their comeuppance. If I'm tama ba yung pag-pronounce ko, Attorney Sal? Comeuppance. Pronounce it. It will cement her claim to rightful and deserving succession to the highest gift that the sovereign people can bestow, and tow her on the path that her father, former President Rodrigo Duterte, tread when he was catapulted to the presidency. Talaga naman. Tama naman yan. Alam mo, Ana, galing ako sa Davao, nag-meeting kami ni Presidente Duterte noong Biyernes. Nagsimula mag-meeting ng alas 8 ng gabi. Natapos kami alas 4 ng umaga. Na-miss nyo ba yung cabinet meeting, Attorney Sal? Hindi dalawang meeting namin Yung unang meeting from 8 to 12, malaking grupo. But from 12 to 4 o'clock in the morning, 4 na lang kami nag-meeting. So, marami kami pinag-usapan doon. At nung pagdating ko kasi sa Davao, ng mga alas 5, bago kami mag-meeting, pumunta ako sa SM Lanang. Nagkape ako doon. Maniwala ka, di usual na pag nandun ka, marami kang magpapapicture sa'yo. At kinuha ko yung mga yung kanilang sentimiento. Talagang sukan-sukan na raw sila sa nangyayari sa bansa. Sukan-sukan na sila sa ginagawa kay VP Sara. Talagang galit na sila. Kahapon, ako'y nasa Laguna, hanggang Tagaytay, umiikot kami. Yung mga kinainan ko, papakilala, ganun din ang mga sinasabi. Kaya they're really sick of what they're doing to VP Sara and to former President Duterte. Talagang gusto na nilang magpalit ng administrasyon. Kaya sabi ko, ang mga tao, kung lalabas lang talaga, at ang payo ko kay Presidente Duterte, gusto mo lumabas ang tao, lumabas ka sa kalsada, pati si VP Sara at yung dalawa mong kapatid. Yun, sama-sama kayo na maglakad, kahit ang Bombay ngayon ng tubig, yung mga tao sasama sa inyo. So, ayan, magkakaroon ng ng bagong kalakaran sa politika. Sa ngayon, hanggat puro lang social media, hanggat puro lang salita, wala yan. Wala pang mangyayari yan. So, kaya abangan natin kung ano mga susunod na kabanat. Thank you very much, Attorney Sal. Alam mo, Attorney Sal, sa kabila ng kaliwat kanang pag-atake kay VP Sara itong weekend, ay bumisita yung Vice Presidente natin dyan sa Tinglayan, Kalinga. Sa kanyang pagbisita, Attorney Sal, ay mainit siyang tinanggap ng mga residente doon. Ang pagbisitang ito ay bahagi ng kanyang patuloy na pakipag-ugnayan sa komunidad ng kalagayan ng ating mga kababayan para ang problema nila ay matugunan ng Office of the Vice President of the Philippines. Nagpasalamat din ito sa suporta na binigay sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay rin ng kanyang pagbisita, Attorney, nakisayaw ang ating pangalawang Pangulo sa kanilang traditional dance. Kitang-kita yung pagrespeto ni VP Sara sa kultura ng mga taga-Kalinga. At kasabay din yan, Attorney Sal, ang pagpapatato ng Vice President sa sikat na mambabatok na si Apo Wang Od. Ayan, makikita mo sa video, Attorney Sal, yan yung indigenous way ng pagpapatato na for 100 years na practice ng mga taga-Kalinga. Ayun, nadagdagan ang tattoo niya. Sakit niya, Attorney Sal. Kagabi, napanood ko yung speech niya. So, natutuwa ako sa speech niya. Sabi niya, bago ako pumunta sa Kalinga Apayao, ang bilin sa akin ng nanay ko, huwag ka magpatato. Tapos nung dumating ako sa Kalinga Apayao, tinawagan ko ang nanay ko, sabi niya, ang sinabi lang sa akin niya, huwag ka magpatato. Nagpatato pa rin siya.
hindi naman first time magpatattoo ni VP Sara. Kasi may tattoo na silang magkakapatid. Naalala mo, Attorney Sal, meron silang same na tattoo, silang tatlo. Nung inakusahan sila ni Trillanes sa drug. Yung tatay na lang nila hindi pa nagpapatattoo. Ang tattoo niya, yung brand. Yeah. Brand siya, yun ang tattoo niya. Mm-hmm. Kahit walang katawan niya, talaga nakatatak na sa pangalan.